sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, mula sa Pauline Chapel, pumapasok na sa Sistine Chapel ang mga cardinal para sa conclave kung saan pipiliin ang bagong Santo Papa. At doon po dinarasal nila ang Litany of the Saints. Kalahok ang 133 kardinal mula sa 70 bansa. At mas marami kumpara sa madumalo sa Papal Conclave noong 2013 na 115 kardinal mula sa 48 bansa. Bago pumasok ang mga kardinal sa Sistine Chapel, nagdaos ng misa sa St. Peter's Basilica at doon nanalangin ang mga kardinal para sa tulong ng Espiritu Santo upang mapili ang Santo Papa na kailangan sa anila'y mahalagang puntong ito ng kasaysayan. Saksi, si Connie Sison. Umaga pa lang, marami nang nakaantabay sa St. Peter's Square para makadalo ng misa sa St. Peter's Basilica. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Ang mga gamit na mga papasok, sinusuri at dumaraan sa x-ray machines. Ito na yung linya papasok ng St. Peter's Basilica. At nakikita natin sa oras na ito dito sa Roma, bandang alas 8 pa lamang ng umaga, ay mahaba-haba na rin yung pumipila para doon sa mga publiko na syempre gustong makapasok sa loob ng Basilica para masilayan yung 133 cardinal electors at ipagdasal na rin sila sa unang araw ngayon ng Papal Conclave. Ang ilang debotong narito galing pa sa iba't ibang bansa. Taga Manila, pero Palawan po talaga kami. So talagang pinano nyo magpunta dito for the Kagabi Conclave? po, nag-fly in kami. Alas 10 ng umaga, oras dito sa Vatican, o alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsimula ang misa. Sa homily ni Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean of the College of Cardinals, hiniling niya ang tulong ng Espiritu Santo para mapili ang Santo Papang nararapat at kailangan ng mundo sa panahong ito. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza, perché si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia. Kasunod ng votive mass o pro eligendo pontifice, muling magtitipon ang mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa Litany of the Saints. Pagkatapos niyan ay magpuprosisyon silang papuntang Sistine Chapel para sa pagsisimula ng conclave. Dahil sikreto ang sagradong tradisyon ng pagpili sa Santo Papa, kinakailangan pang lagyan ng film ang mga bintana ng Sistine Chapel. Nagkapit din ang mga jamming device para tiyak na hindi makasasagap ng cellphone signal. Inaasahang isang beses lamang ang magiging botohan ngayong araw. Alas 7 ng gabi rito o alauna ng madaling araw sa Pilipinas ay posibleng makakita na tayo ng usok, itim man o puti mula sa chimney ng Sistine Chapel. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng isang barangay sa Navotas dahil sa natumbang poste. Saksi, si Jamie Santos. Bumagsak ang posting ito ng kuryente sa Judge Roldan Street, kanto ng Dama de Noche Street sa Barangay San Roque, Navotas City, alas 2 ng hapon kanina. Naputol ang posting gawa sa kahoy sa bandang itaas. Bumagsak ang kalahati kung saan nakakabit ang mga kontador ng Meralco. Buti na lang walang tao at sasakyang dumaraan. Kasama rin kasing bumagsak ang mga kawad ng kuryente. Ang Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office dumating sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at masigurong walang ibang poste o kable ng kuryente ang apektado. Agad ding rumesponde ang Meralco at agad namang naisaayos ang power supply. Mabilis agad na action po. Yun po pinagsapasalamat ko. Oo, mabilis po. Kaya nagkaroon agad ng ilaw. Kaso, yung residente ng Dama de Noche, hindi siya agad sila magkakailaw gawa ng maraming nabasag na kontador. Pero hindi agad nadadaanan ang nasabing kalsada dahil sa nasirang poste. Sa totoo lang, pati negosyo ko sira. Internet ko tuloy. Ako nagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung makikita mo yung poste niyan, nakikita ko, pabagsak na talaga rito eh. Ayon sa Meralco, 2 rason ang tinitignan nilang dahilan kaya naputol ang poste.
yung loading niya, medyo mabigat. Siguro yung aging na rin ng facility natin. Tinitrace kasi namin yung history niya. May mga attempts tayong palitan before, kaya lang may mga refusal kasi rin sa residente, kaya hindi na palitan. Pero pinupuntahan naman, kaya lang siguro dahil accumulation na ng mga karga niya, mga telco, yun na, hindi na kinaya ng poste. Tuloy-tuloy naman daw ang gagawin nilang pagkukumpuni para masaayos agad ang poste. Papalitan din daw ng mas magaan na metering. Pasado alas 7 ng gabi nang dumating dito yung konkretong poste na ipapalit sa nasirang poste dito nga sa bahagi ng Dama de Noche Street. Ayon sa Meralco, inaasahan ng full restoration ng supply ng kuryente bukas ng umaga. Mula rito sa Navotas para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isang patay na mahulog sa bangin sa Cagayan de Oro City ang truck na naghatid ng mga eleksyon paraphernalia sa mga karatig lugar. At nagkasunog naman sa isang paaralan sa Bangued Abra na magsisilbi dapat voting center. Ating saksihan! Madaling araw kanina nang masunog ang Dangdangla Elementary School sa Bangued Abra. Pero giit ng COMELEC tuloy ang botohan sa Lunes. 2 gusali pa raw sa paaralan ang maaaring gamitin at pwede ring magtayo ng makeshift voting center. Iniimbestigahan pa kung sadya ang pagkasunog. Hindi po namin ililipat ang polling place. Mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto. We'll make sure na these people will be accountable. Paano nangyari yan? Rami na nga natin pulisan. In fact, we are already augmented with the military. 2 lang po yan. Gross incompetence and gross negligence sa trabaho po nila. And this is dismissible dun sa PNP po natin. Simula ngayong araw, isinailalim na sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa Cagayan. Kasunod ito ng pagkakalagay sa red category ng bayan bilang election area of concern matapos ang pamamaril kay Rizal Mayor Joel Ruma. Tuloy naman ang final testing and sealing ng mga automated counting machine gaya sa ilang lugar sa Visayas. Walang nakitang problema sa mga ACM sa Iloilo City. May ilang balota namang hindi kaagad tinanggap ng ACM sa Oton, Iloilo. Pero sabi ng COMELEC, normal lang ang ganitong problema. Naging maayos naman ang testing at sealing sa Talisay City, Negros Occidental. Pero sa ibang bayan sa probinsya, may 4 na ACM ang naiulat na hindi gumana. Merong mga minor problems na encounter, like yung may nasira na ACM. Automatically na po yun, na-report din natin na sa National Support Center. Palitan yung ACM na hindi nag-work. May mga balota namang hindi binasa ng ACM sa General Santos City. Ganun pa rin. Nasolusyonan din agad ito ng DepEd Supervisor Official at Technical Support Staff. Possibly, ang problema doon is marumi yung scanner. So, ang ginawa namin para ma-solve yun, open namin yung ACM. Underneath, nagamit kami ng wipes para malinis. Then, try namin ulit, then okay na. Sa Zamboanga, Sibugay, naantala ang pag-deliver ng mga makinang gagamitin sa eleksyon dahil sa labanan ng mga sundalo at armadong grupo. Yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin. Pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Sa Cagayan de Oro City, nahulog naman sa bangin ang truck na naghatid ng mga election paraphernalia sa mga karatig bayan. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang truck kaya bumangga ito sa isang tricycle at nahulog sa bangin. Patay ang isang sakay ng truck habang 4 ang sugatan. Naharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng truck na hindi pa nagbibigay ng pahayag. Sinusubukan rin kunan ng pahayag ang may-ari ng truck. Ayon naman sa COMELEC, tutulungan nila ang pamilya ng nasawi. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi nila ito empleyado kundi tauhan ng kakontratan nilang kumpanya sa paghahatid ng gagamitin sa eleksyon. Pinabulaanan naman ng COMELEC ang puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Davao City na may balota sa isang mock elections na binilang kahit may sobra o manong boto. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Ayon sa National Office ng PPCRV,
gusto lang subukan ng kinatawan nila ang performance ng makina. Sabay puri sa PPCRV Davao sa vigilance nito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, makibalita po tayo kay Connie Sison na naroon ngayon live sa Rome, Italy para tutukan ng conclave. Connie, anong latest? Yes, Pia, nakapasok na nga lahat ng 133 na mga cardinal electors sa loob ng Sistine Chapel at nagsimula silang lumakad mula naman at magprosesyon mula doon sa Casa Santa Marta at ito'y eksakto na 4:30 sila nagpulong-pulong at narinig natin yung hymn na napaka-soothing at ang announcement nga na nagsisimula na ang prosesyon kanina dito sa may St. Peter's Square at itong nakikita natin na habang lumalapit itong oras na sinasabi na magbobotohan na ang mga cardinal electors, siya namang ding pagdami ng mga tao, na mga debotong Katoliko dito sa St. Peter's Square. At nakikita nga natin dito na sunod-sunod ang pagdating ng mga pilgrims. Ito yung mga grupo ng mga debotong Katoliko na nagsasama-sama sa isang tour para sa kanilang panata na masaksihan ang pagpapalit ng Santo Papa. Pia? Connie, so ngayon tapos na yung misa, nakapunta na sila mula doon sa Pauline Chapel, papuntang Sistine Chapel, nakita rin natin yung litanya. Pagpasok nila or pag-umpisa ng mismong conclave, ano yung magiging proseso ng botohan? May mga speech pa ba dyan or talagang diretso botohan na? Meron pang mga gagawin, Pia. Unang-una sa lahat, meron silang susundin doon sa paragraph 53 na itong sinasabing Universi Dominici Gregis. Ito yung oath that they will commit. Sasabihin nila na kung sila ang ma-elect. Kasi tandaan natin, any of them will go inside as cardinals. But one of them, syempre, ay maaaring maging pope sa kanan, di ba? At ito ay sasabihin nila na magko-commit sila na kung sila nga ay mahalal, ay sila ay gagampanan nila ng tungkulin nila ito sa Munus Petrinum na bilang head ng Universal Church ng Simbahang Katolika. At sila din ay of course magpe-pledge nga ng kanilang secrecy. Sa lahat ng pagkakataon dapat talagang walang outside forces na makaka-impluwensya ng kanilang pagbobotohan. At meron din na manggaganap na yung Master of Pontifical Liturgical Celebration ay magpo-proclaim ng extra omnes. Ibig sabihin, lahat ng individual na nandoon na hindi kasali doon sa 133 na mga cardinal electors, Pia, ay dapat umalis. At ang matitira na lamang ay yung Master of Pontifical Liturgical Celebrations at yung kanyang ecclesiastic designated na magde-deliver naman ng meditation prayer. Yung meditation na yon na gagawin nitong mga cardinal electors, Pia, ay parang ipapaunawa sa kanila yung napakabigat na responsibilidad nila na talagang hintayin ang banal na Espiritu Santo na gabayan sila para makapag-elect ng tama, nararapat na papalit na Santo Papa para sa kabutihan ng Simbahang Katolika. At dapat talagang nakatutok ang kanilang mata sa will ng Diyos. At Connie, nakikita natin sa live na kuha natin ang mga kardinal doon sa loob mismo ng Sistine Chapel, pati na si Cardinal Tagle, isa sa tatlong Pilipinong kardinal na makikilahok dito sa conclave. So Connie, lahat ba ng 133 cardinal electors makakaboto doon sa loob mismo ng Sistine Chapel? Kasi di ba merong hiling ang isa sa mga cardinal elector na mula sana sa Casa Santa Marta siya boboto at saka dadalhin ang kanyang boto sa Sistine Chapel. Pinayagan ba ito? Yes, alam mo, Pia, kanina nagpunta tayo doon sa Holy See Press Office at nagpa-update tayo ukol dito sa sinasabing hiling na ng isang kardinal na hindi nagpabigay ng kanyang pangalan at hindi rin nagbigay ng detalye kung bakit niya hinihiling itong makaboto sana from inside yung Casa Santa Marta. Pero ang sabi sa atin, wala silang update
na nakuha o komunikasyon na merong kardinal na mananatili sa Casa Santa Marta. Ang ibig sabihin daw niyan, kung walang komunikasyon sa kanila, ay ang lahat ng 133 na cardinal electors ay naroroon ngayon sa loob ng Sistine Chapel para doon mismo mag-cast ng kanilang mga boto. At Connie, nabanggit mo kanina na napakarami na rin mga deboto, mga pilgrims na dumadating sa mga sandaling ito para mag-abang, no? Para kung may makikita ba silang puting usok o itim na usok maya-maya. So, nakita rin namin kanina may mga nakausap ka ng ibang Pilipino or ilang Pilipino dyan. May dumadating ba? Dumadami pa ba yung mga Pilipinong nariyan para mag-abang, no? Sa labas ng Sistine Chapel? Yes. Alam mo, hindi lang mga Pilipino. Yung mga nakatira dito sa Roma o kaya sa Vatican City na mga Pilipino, talagang given na nga sabi nga nila, talagang hindi nila palalampasin ang pagkakataon syempre dahil nandito na rin lang naman sila, hindi ba? At pupunta talaga sila dito. Pero ang nakakabilib, ay yung mga Pilipino na talagang plinano ito way ahead of time, nanggaling sa Palawan, nanggaling sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at pamilya sila talaga na nagpabook para lamang makapunta sa unang araw nga nitong conclave. At syempre ang inaabangan natin ngayon dito ay yung paglabas ng unang puting usok, Pia. Pero bago mangyari yan, kailangan muna na of course makakuha yung susunod na sinasabing magiging Santo Papa ng 2/3 vote o 89 votes o mahigit pa para siya nga ang maging Santo Papa, hindi ba? So talagang maraming kailangang sundin na procedure bago natin siguro makita itong usok, na mauunang puting usok dito sa aking likuran. Yung maliit na yan, Pia, sa pagitan nitong St. Peter's Basilica at itong palace ng Apostolic Palace, yan yung bubong ng Sistine Chapel. Ganyan lang kaliit yung Sistine Chapel na yan at medyo challenging para dun sa mga medyo nasa likurang bahagi nitong St. Peter's Square na talagang matanaw. Kasi napakaliit lang nung chimney na nakalagay dyan. Bagamat yan ang sitwasyon, sabi nga nila wala nang alisan. Tuloy-tuloy na sila hanggang sa makita ang unang usok kung ito man ay itim, na ibig sabihin ay wala pang nahahalan na bagong Santo Papa, o puti naman na ibig sabihin ay meron na. Pero ang sure dyan, talagang mag-aabang sila kahit na ilang araw pa ang sabihin na natin na taga-itagal nitong butuhan. Sabi kasi kung hindi makapag-elect ngayon, Pia, ng Santo Papa, dahil isang beses lamang sila boboto ngayong araw na ito, hindi ba, ay magtutuloy-tuloy ang botohan simula bukas din. Pero bukas, 4 na beses na silang boboto. 2 sa umaga at 2 din sa gabi. Yung 2 sa umaga, Pia, ay pagsasama na yung susunugin yung 2 votes na yun. Therefore, ganun din yung sa hapon. Kaya 2 beses lang din tayo makakakita ng usok. So, magtutuloy yan hanggang 3rd day ng votation ng ating mga ng mga cardinal electors. Kung hanggang sa talaga hindi pa rin nila ma-reach yung 2/3 vote o 89 and above na boto para sa susunod na Santo Papa. Pero pag dumating na yung ikatlong araw nito, Pia, dapat muna daw magpahinga ng isang buong araw yung mga cardinal electors nila para nang sa ganon, susubok sila ulit, sasabak muli sa botohan the following day. So mukhang talagang matinding pagbabantay ang gagawin nyo dyan, Connie. At doon sa isang mga naging report mo, sinabi mo at pinakita mo yung mga bintana dyan sa Sistine Chapel na talagang wala kang matatanaw sa loob kasi nakababa yung kortina, wala ka talagang masisilip. Kailan ba nila bubuksan yan? Kapag tapos na lang at na-announce na Habemus Papam, so talagang bantay sarado. Hanggang saan lang ba kayo pwedeng lumapit? Alam mo, Pia, may mga designated areas lang ang media dito sa may St. Peter's Square. Hindi kami nga makalapit doon mismo sa mismong harapan ng St. Peter's Basilica. Except of course, merong daan sa gilid na may mga pinayagan sila. Katulad ng mga local Italian media at mas malalaking mga international media na pinapasok nila sa loob ng Basilica. Pero ito ay limited lamang. Ang napaka-importanteng na iisip din natin dito, Pia, ay importante makita at marinig natin. Hindi man natin maintindihan dahil ito ay minsan nasa Latin na salita o kaya Italian.
makikita daw ng lahat na talaga kung meron ng Santo Papa dahil universal ang language ng pagpapausok, di ba? Itim o kaya puti. Alright, so basta aabangan natin kung ano yung mga katagang Habemus Papam. At syempre kapag narinig natin yan ay kakausapin ka namin kaagad. Aabangan namin ang resulta, Connie, ng iyong pagbabantay dyan. Maraming salamat sa iyo. Si Connie Season po nag-uulat live mula sa Vatican. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.